in the Bible, which is written in Psalm chapter 17. Kung mababasa po natin ito po ay isang dalangin po ng ating ng may likha po nito, walang iba pa kundi si Haring David. Now, ano po ba yung ibig sabihin itong sukdulang kasiyahan, yung ating ultimate satisfaction? So, mapapansin nga po natin na hindi po sa mga bagay dito sa mundong ito, talagang magaganap po itong tinatawag na sakdal kasiyahan ng isang tao. Di ba? Kung isa, pag marami kang pera, okay, masaya. Kasi marami kang mabibili. And then later on, pag naubos na yung pera mo, wala na naman, malungkot ka na naman. At mas lalo kang mag-crave doon sa bagay na yun na hindi mo alam, inaakit ka lang pala. Pero gusto ng Lord doon that we ignore these things on our life. Amen. Dumating man ito sa iyo, okay, thanks God. Praise the Lord. Amen. At magkaroon po tayo ng bukal na puso na kung saan tayo po ay mas lalong naghahanap at nananabik sa ating Panginoon. Ultimate satisfaction. Pisahan ko natin. This is a psalm prayer, protections and perfection. So, ito po yung kanyang panalangin na kung saan humihingi po siya ng pag-iingat, ng protection, or ng katuparan sa lahat ng kanyang mga dinadaig. Para tayo na po, bilang mga Kristiyano, every one of us has a certain prayer to God. Na mayroon po tayong hinihingi sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin po natin. Kaya nga, sometimes, we cannot have this satisfaction in our prayer because sometimes God rejecting our prayer. But for you to know, God doesn't reject your prayer. God did not reject your prayer. Hindi niya nire-reject yung prayer natin. Actually, every prayers that we've done, sinasagot po ng Panginoon niya. Amen. He always keep on answering your prayer. Kaya hindi natin maintindihan yun. Kasi nga, akala natin, kapag hindi binigay sa iyo ng Lord, nabigo ka ng Lord. Actually, hindi binigo ka ng Lord nun eh. Sinagot ng Lord yung panalangin mo dahil maybe kaya niya hindi ibinigay sa iyo yung panalangin mo yun dahil hindi yan yung makakabuti sa iyo at hindi makakapagbigay po sa iyo ng satisfaction. Iba yung kahit na sabihin mo, Lord, kailangan ko kasi ng pera dahil marami akong babayarin. But still, God knows what is better for us. Amen. He is the only one who knows everything for good para sa atin. At siya lang mo po yung nakakalang. Kaya, we cannot ay hindi po tayo pwede talaga na just, kumbaga parang isipan natin ang Diyos na hindi po tayo kumbaga parang tinutugon sa mga panalangin po natin. Okay, ito po yung panalangin po ni David. David says, his prayer is sincere, his life clean. 1-5, sabi po ng verse 1-5, sabi po dito, tingin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan, Yahweh, ako ay tingin mo sa daing na ko na tulungan. Pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kailanman, kaya't ako'y sumasakang dalangin ko ay pakinggan, nahatol ka sa panig ko, sa pasya mong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos mong nababatid sa piling ko, mayroon ka, naroon ka, gabi, kahit gabi at nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat na sumpungan mong matuwid, tapat ako mangusap, ang layunin ay malinis. Ang salita ko ay tapat, di tulad ng iba riyan. Tapat akong lumusunod sa utos mong ibinigay, at ako ay umiiwas sa landas ng karahasan. Palagi kong sinusundan ang landas mong itinakda, hindi ako lumilihis sa kanan man o kaliwa. He has a confidence to ask God. He has a confidence to pray. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi ito kung talaga si David, talagang once he pray, he makes sure na yung kanyang kalagayan ay talagang maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Alam niyo, napakahirap po ng bagay na yun. Kasi sa panahon po natin ngayon, we only pray for God, pero hindi natin binabasa yung kalagayan po ng puso natin. Sometimes, alam niyo, minsan ang lakas pa nga po natin na manalangin sa Panginoon, humingi sa Panginoon, pero hindi pa nga tayo nakakapag-repent sa Lord. So meaning, doon pala makikita na natin yung righteous desire ng puso natin into prayer. Kaya nga, before we ask God, we need to repent everything on God para na sa ganon, ituring na malinis ng Panginoon tayo na nananalangin sa Kanya. David has to be protected from the wicked. Ano yung hiningi po ni David po dito? Yung ingatan siya sa kanyang mga kaaway na masasama. Sabi po ng 6-14, ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog.
at sa iyo'y humihibik, sa amin ay ipadamayaw. Banal mong pag-ibig, sa piling mo'y ligtas kami sa kamay na malulupit. Kung paano ang sa mata mo'y lubos ang iyong pag-iingat, gayon ako ingatan mo sa lilim ng iyong pakpak. Sa ko na masama, ako'y iyong iligtas, nililigid ako ngayon ng malulupit na kaaway. Matataas magsalita, walang habang kamuntiman, anuman ang aking gawin. Lagi akong sinusundan, naghihintay ng sakdal na ako ay may muwal para isang silang mga leyon na sa aking nag-aabang, wari sa mga munting leyon. Naghihintay sa taguan, lapitan mo ako, Yahweh, ang kaaway ay hadlangan. Hawakan mo ang iyong tabak at ako ay ipaglaban. Sa lakas ng iyong pisig, ako'y iyong isanggalang. Ganito ang taong sagana, ang pamumuhay, ipagsak mo sa kanila ang parusang iyong laan. Pati ang anak nila ay labis mo pahirapan at ang layong sumusunod pa sa galit mo ay iramay. So, he has the power to pray in God. So, kung papansinin po natin, parang ito pong prayer ni David na ito, parang nagsasabi sa kanya na he command God, kung titignan po natin. Pero, this is not actually his command, but he asking or he begging. Kung parang nagmamakaawa siya sa Diyos, natulungan siya laban sa kanyang mga masasamang kaaway. Kaya nga, ang kalagayan po kasi ni David po dito is very, kung sabihin natin, he is on a miserable situation. Talagang miserable po dahil ang dami po talagang gustong pumatay po sa kanya. David looked forward to meeting his Lord. Pero ang pinakamaganda dito, nagkaroon pa rin po siya ng tinatawag ng ultimate satisfaction. Ngayon, mapapansin po natin, kapag may problema po tayo, di ba, parang ang bigat manalangin, parang hindi natin alam, natutugon ng Diyos, kung didikit po ba ng Diyos yung ating mga panalangin, since sometimes iba naiisip natin kung pinaparusahan na yata ako ng Diyos. Kinakastigo na yata ako ng Panginoon, baka hinahagupit na ako ng Panginoon, kaya meron akong problema na ganito. Actually, alam niyo po, ang Diyos po nagbibigay pa rin po sa atin na kung saan, kasiyahan na kung saan, nagkakaroon ka ng pag-asa na mayroon tayo matatanggap. Ito what our prayer having with God. Now, ano po sabi po dito ni David doon po sa verse 15? Yamang ako ay matuwid, ang mukha mo'y mamabalas kapag ako ay nagising, sa piling mo'y magagalak. Now, ganda po nung parang sinabi po ni David po dito Ang sabi niya dito, okay, basahin po natin. Sabi po dito, dahil ako'y matuwid, ang mukha mo'y nakikita, at sa aking pagkising sa piling mo'y biligaya. Parang sinasabi ni David dito, mamatay man ako sa may na aking mga kaaway, pero ako naman ay magigising sa iyong piling, sa iyong pising. Parang sinasabi ni David, walang sila magagawa sa akin. Mapatay man nila yung katawan ko, pero ako'y mabubuhay sa piling mo. Ako'y sa aking paggising, ang sabi niyo po dito, at sa aking paggising sa piling mo'y liligaya. This is a true satisfaction. This is an ultimate satisfaction. Hindi niya sinabi dito, hindi niya parang pinagpilitan kay Yahweh, Lord, pabagsakin mo lahat ng kaaway ko, Lord, itumba mo sila, patayin mo lahat sila, padaanan mo lahat sila ng bagyo. Hindi niya hiniling po itong ganito kundi in-express niya lang sa Lord how wicked his enemy is. Kung bakit parang pinapakita niya dito, Lord, sakdal kasi ang sasama talaga ng mga kaaway ko na ito na hindi talaga nila ako papatawarin. Kaya please, oh Lord, tulungan mo kung hingi siya ng proteksyon. At doon po niya nakita na kapag po pala ang isang taong matuwid, ay talagang ipaglalaban po talaga ng Diyos. At tanda po natin, tayo po, kapag tayo po lumalakad ng matuwid, kahit na hindi ka mag-revenge or hindi tayo po sabihin natin na gumanti doon sa ating mga kaaway, ang Diyos ang bahala po doon. Kapag tayo po lumalakad sa katwiran ng ating Panginoon, sabi niya po sa English version, King James, sabi niya po dito, as for me, I will hold thy pace in righteousness. Parang sinasabi niya, panghahawakan ko ang katwiran mula sa iyo. At ano po ba yung sinasabi niya dito? Na kahit nandito po sa ganitong kalagayan, kahit na ako'y punong-puno ng problema, panghahawakan ko pa rin yung katwiran mo, hindi ko bibitiwan yung katwiran mo dahil alam ko na kapag ako'y nakitil sa mundong ito, paggising ko sa piling mo'y may ligaya. Amen? At that was the whole happy every Christians today. Ito po yung dapat na talagang
ating pag-asa na pinangahawakan sa buhay po natin. Hindi yung parang, Lord, please naman, payamanin mo naman ako, Lord. Please naman, Lord, tulungan mo naman ako makapag-abroad, Lord. Kasi doon malaki ang kita, dito kulang. Diba, minsan ganun po yung ating petition sa Lord eh. Iniisip lang natin yung mga bagay dito sa buhay natin dito. Lord, please naman, ma-promote ako sa trabaho ko. Lord, takal ko na pinagsisikapan itong bagay nito. Alam niyo kaya binibigay ng Lord yun? Kasi expected ng Lord na tayo po kapag pinagbigyan niya doon, mawawala yung ating ultimate satisfaction eh. Having that hope in God, yung ating pag-asa na ang Diyos ang magbibigay nito, hindi yung trabaho mo, hindi yung mundong ito, hindi yung bagay na ginagawa mo sa mundong ito, ang magbibigay sa iyo ng tinatawag ng ultimate satisfaction. And to not satisfied having this kind of hope, huwag po tayo kung bakit parang masiyahan na doon na tayo po ay talaga may trabaho, maganda ang kita. Huwag na po tayo masiyahan doon sa bagay niyon. Dapat makontento tayo doon, pero dapat na hindi yun yung maging kasiyahan natin, kundi yung maging ating pag-asa ay nakasalalay sa buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Kaya, tingnan ko mga kapatid sa Panginoon, marami po yung kumbaga parang hindi na po tinitignan itong pag-asa na ito eh. Na pagdating ng araw, meron po silang buhay na walang hanggan. Kasi kung gano'n po nakalagang yung pag-asa natin na sa ating Panginoong Jesucristo, makikita mo po yung kanyang pag-aalab sa mga bagay sa Lord. Amen! Pansinin niyo mga kapatid sa Panginoon, kung halimbawa may pangarap ka na lumaki yung sweldo mo, ang gagawin mo, mag-focus ka siyempre sa trabaho mo. Gusto mo na maging matalino ka, gusto mo magkaroon ka ng award, ng top sa eskwelahan, anong gagawin mo? Mag-aaral ka na mabuti. Gusto mo na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon, anong dapat natin gawin? Gawin mo pag-asa yung paglilingkod mo sa Lord. Gawin mo pag-asa yung paglapit mo sa Panginoon. Gawin mo pag-asa yung mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon. And soon, makakamit mo yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Everything that we desire in our life, kailangan po nito, mayroon po tayong labor doon. Mayroon po tayong pagsisikap at pagtsatsaga. Na kapag gusto mo talaga ng buhay na walang hanggan, pagsisikapan mo ito sa ating Panginoon at hindi mo ito iisang tabi lamang dahil kailangan din po ito. Kaya nga sabi niya gano'n, mag-impok kayo kayamanan sa langit. Ano bang ibig sabihin nun? How can a man save? O let's say, sabihin natin, how can a man save money? Siyempre, magtatrabaho ka na magtatrabaho para kumita ka ng kumita. Kung maliit man ang sweldo mo, maghahanap ka ng ibang trabaho na mas malaki ang sweldo para ngayon makapag-save ka ng money. Amen? Yan ang ginagawa natin. At anong gagawin pa po natin? Hindi ka masisiyahan ito a regular day of working, but kailangan mag-overtime ka, kailangan na meron kang night shift, meron kang kung ano, mag-double job ka. Ganun po yung ginagawa po ng tao para makaipon. Tama po ba? Nagpapagod sila kahit na mapagal yung kanilang katawan. Pinagsisikapan na yun ito para na makuha po nila yung kanilang mithiin na makapag-impok po sila ng maraming pera. Ngayon mga kapatid sa Panginoon, all truth are parallel. Katulad din po niyan sa Espiritu. Kaya nga, sabi ng Lord, parang hindi lang tayo dito mag-impok ng kayamanan sapagkat dito mawawala na nakawin sa atin. Pero, yung kayamanan na gustong i-impok sa atin ng Panginoon, yung hindi kayang nakawin sa iyo, even the devil cannot snatch it into your hand. At ano po ito? Yung iyong salvation. Kasi kapag hindi po natin pinagpagalan yung ating salvation, hindi po tayo magkakaroon ng tinatawag na ultimate satisfaction. Having the life in Christ Jesus. So kaya kailangan po na tayo po mismo, pag-isipan po natin itong mga bagay na ito. As a Christian, we think twice or wisely para lang sa ganon, makita natin na tayo po dinadaya ng kaaway para hindi po natin pagpagalan itong ating kaligtasan. Mga kapatid sa Panginoon, tayo ay niligtas ng Panginoon for us to serve God. Amen. Kaya hindi nyo napapansin, di ba? Ang tao na wala na sa purpose niya Ang purpose po talaga ng tao, kaya tayo pinreate ng Lord, is to worship God. And alam po ba natin yung pinakamagandang worship sa Lord?
yung ating paglilingkod sa Kanya. Not only yung kumbaga inaawitan mo, Lord, not only nagsisimba ka, kundi ang pinaka-highest part ng worship is to serve God with all your heart. Amen? Kaya yun po yung kumbaga nagiging bunga, ang bunga po nito, it produce eternal living. Kaya huwag po natin hahayaan po na mawala po tayo sa Panginoon. This is a son that looks forward to ultimate satisfaction. Ito po yung kanyang tinitignan dito eh. Kasi alam niyo, okay, tignan niyo po mga kapatid sa Panginoon, kayo nga po gaganda na ng buhay ninyo eh. Sino po ba dito magsasabi ng pangit ang buhay nila? Alam mo kung pangit ang buhay mo, siguro nakahandusay ka na dyan. Baka wala ka ng hininga. Pero, I tell you the truth, lahat tayo dito maganda ang buhay natin. Kaya lang, ang problema lang sa atin, wala tayong satisfaction. Wala tayong kasiyahan. Kumakain ka na 3 beses sa isang araw, di ba? May pera ka naman, hindi naman wala ka talagang pera eh. Di ba? Nagkakapera ka naman, hindi nga lang, sige, sabihin natin, hindi nga lang araw-araw, pero may dumarating pa rin ang pera sa'yo. So meaning, ang sarap na ng buhay natin. And we must be satisfied on our flesh. Okay na yun. Kasi kapag pinag-interesan pa po natin o nag-input pa po tayo sa mga bagay sa laman, sa pita ng laman, mapapahamak lamang po tayo. And this is what God was written here. Kaya nga, lagi natin tatandaan, yung contentment life, yan na po yung parang satisfaction na po natin dito sa mundong ito. Doon na naman po yun. Ngayon, kung payamanin ka ng todo ng Lord dito, then praise God. Kasi nakita niya yung kaputihan ng puso mo nang nakapasok sa Kanya. At nakikita niya na nananatili ka sa Kanya. Now, tingnan po natin ito po si David. Ano po? This is a son that looks forward to ultimate satisfaction. Si David po, kung minsan, kung mapapansin po natin dito, he become kings. So, kung mapapansin po natin dito, from a shepherd become king. Alam niyo po ba kung bakit po nagkaroon siya talaga ng satisfying life living on earth? Alam niyo kung bakit nangyari po yun? Kasi sa pag-asa niya na ang Diyos ang magbibigay sa kanya. Lahat ng pagpapala, Diyos ang nagbigay po sa kanya noon. Hindi po yan yung bunga ng kanyang sariling pagpapagal po lamang. Imagine that from shepherd, di ba? He is a shepherd of the flocks of his father. Pero ano nangyari doon? Pagkikitain niya dito, wala. Pero bakit naging biglang hari? Ano po? Di ba? Hindi gandang hari, biglang hari. Amen? Naging bigla siyang hari eh. Bakit? He was promoted by God at walang makakapigil po dito. Pag ang Diyos, pag sa Diyos naging tapat ka, pag gusto kang pagpalain ng Diyos, walang makakapigil po dito. At yun po yung pinakatandaan po natin. Ang pagpapagal nga po natin dito sa mundong ito, pwede kang pigilan ng mga kapwa mo eh. Lalo na yung mga kompetensya mo. Diba? Mga stis sa trabaho, may ganyan eh. May competition talaga yan eh. Pag magaling ka, ibabagsak ka ng mga kasama mo para na sila ang umangat, ikaw ang bumaba. Amen? Kaya nga sabi nga po, huwag kayo magtitiwala doon sa mga kasama po ninyo eh. Dito sa mundo, hindi mo talaga pinagkakatiwalaan yun dahil nakakandaan ko po yung kwento po nung isang babae na he has a pet, a snake pet. Tapos yung kanyang alagang ahas is 7 feet long. Amen. So ang laki po ito, ano po? Tapos, one day, ito pong alaga niyang malaking ahas na ito, nanamlay ngayon, hindi kumain. And then, po siya, nabagger po siya, and then, nagpunta po siya doon sa bed, at pinabed niya po yung kanyang ahas. So, pinatignan niya po itong ahas na ito, at ang sabi po sa kanya ng doktor, sabi po gano'n sa kanya, matagal mo na ba siyang alaga? Yes, it was already, sabi niya gano'n, 10 years or more than 10 years, sabi niya po gano'n. Ganun ba? Ngayon, anong problema niya? Hindi na po siya kumakain, bigla na lamang po siya nanamlay. Tinanong ngayon siya ng vet doctor, sabi gano'n sa kanya, ito bang ahas na ito na alaga mo ay lagi mong katabi sa higaan mo? Sabi niya, yes, no. Lagi ko po siyang katabi sa higaan ko for how many long years na kasama ko palagi ito sa higaan. Ay, ganun ba? So, ang sabi ngayon ng vet doctor, mag-ingat ka. Kasi ang attitude ng isang ahas, kikilatisin niya yung gusto niyang kainin. At hindi siya kakain sa loob na yun para na sa loob ng araw na kung saan parang makita niya
kakasya ka na doon sa kanyang tiyan. So, ganun pala ang ahas, po. Tinatansya ka niya, sinusukat ka niya. At pagka alam niya na nakaya ka nang niyang ipasok doon sa kanyang tiyan, tsaka kanya kakainin. Now, ganun po ang sitwasyon po ng tao dito sa mundo pong ito without God. Pero pag meron ng Diyos niyan, ako hindi ka nakakainin yan. Amen? Amen. Hindi ka nabubueneruhan yan. Ang gagawin na lang sa iyo niyan, magkasabay kayo palagi kumakain. Amen? Yan, kita niyo po si Jesus. Ano sabi po ni Jesus sa Revelation? Kung mga katapo ko, nakatayo ako sa harap ng inyong pinto, kung pagbubuksan ninyo ako, papasok ako, sabay tayong kakain sa hapag. So, kung papansinin po natin yan, pag ikaw Kristiyano ka na, hindi na kung maging parang mayroong iniisip yan ng masama sa iyo, kundi ang iniisip niyan para sa ikabubuti mo. Kaya lang alam nyo, kasi mayroon tayong attitude na katulad ng sa ahas, na natatakot po tayo na baka isang araw, sunggaban ako dito eh. Actually, ang Kristiyano hindi na po nanununggab yan. It is for your good ang iniisip po ng isang Kristiyano. Tanungin mo nga yung katabi mo. Ang iniisip mo ba ay sa ikabubuti? Ang iniisip mo ba ay sa ikabubuti? Ayan, kapag lagi kang katabi niyan, ako, pansinin mo kung totoong Kristiyano yan. Baka pag hindi Kristiyano yan, isang araw, kakainin ka na ng buo niya. Hindi po ganun, ano po? Okay, tingnan po natin. Si David po, yung kanyang satisfaction po dito is about having God. Pagdating ng araw, having God in His kingdom. Now, sabi po dito, many desire and seek after things in this world that do not satisfy. Alam niyo po, kung minsan parang hindi po natin nakikita, na ito po parang mga bagay na pinagpapagalan natin sa mundo ito, it cannot satisfy your soul. Amen! Come on, kapatid sa Panginoon, pakinggan niyo po mabuti itong sinasabi ko sa inyo. Kahit yumaman ka dito, it cannot be satisfied your soul. Amen! It can be. Hindi talaga makakapagbigay kasiyahan sa kaluluwa mo. Kahit maging mayaman ka dito, kahit na yung mga kinaiingitan mo na mayaman na tao po dito, o kaya naman nakiingit ka dyan sa katabi mo, hindi yan makakapag-satisfy ng kaluluwa mo. What will satisfy our soul is having Christ Jesus itself. Yung meron ka talagang totoong Jesus na nandito sa puso mo. Kaya nga hindi niyo po napapansin, maraming mga tao, even Christian, nag-aaway-away sila patungkol sa kayamanan. Kaya nga hindi po natin maiwasan po itong bagay na ito. Why? Because our satisfaction is about things in the world. Nandito lang sa mundong ito. Kaya nga kapag na-convert mo na yung iyong espiritu na maging satisfaction mo na sa buhay mo si Christ, ay nako, ang sarap pakisamahan talaga ng mga ganitong klaseng tao. Dahil alam mo na wala pong ito magiging desire kundi ilapit ka lang sa Panginoon. Kaya tayo hindi nakikilala ng sanlibutan. It is because we're not belong already to the world. Amen. We are now belong to Jesus. Amen. Kaya kung halimbawa tayo dito, hindi tayo nagkakaintindihan, isipin po natin kung tayo po ba ay kaisa na sa Panginoong Jesucristo o hindi pa. Amen. Okay, ano po yung mga kinaumalingan po nitong mga tao na ito na nagiging parang yun yung nagiging satisfying po nila sa buhay nila. Yung pong tinatawag na riches and momentary thrills do not satisfy. Yung mga panandali ang ginhawa lang. Di ba kung minsan, hindi tayo, alam mo yan, napanood ko nga po yung yaman po ni Manny Pacquiao. Sabi ko, nalula ako, grabe. Sabi ko, kung ako kaya yung mayroong ganitong kayamanan, sabi ko, siguro, hindi na ako pastor, Lord. Magliliwaliw na lang ako sa buong mundo. Kasi mayroon pa na lahat eh. Baka makalimutan ko rin ang Lord. Kaya pala sinabi po nito, huwag mo akong paghihirapin, baka maisumpa kita, at huwag mo akong papayamanin, baka makalimutan kita. Kaya pala ang Lord, gusto niya talaga na ang maging practices po talaga ng isang mananampalataya, yung nandun lang sa tama. Sabihin mo sa katabi mo, nasa tama ka na eh. Nasa tama ka na eh. Pero wala ka pang tama. Diba? Mas mahirap, wala ka sa tama, may tama ka pa. Amen? So, ang pinakamaganda dito, makita mo, nabalansin yung buhay mo eh. Okay na yun eh. Tinimbang ka, pero hindi na kulang. So, yun, okay na po. Yun eh. And what else? Ano po yung kinahuhumalingan nitong mga tao na ito na magbibigay po sa kanila ng satisfaction is personal success and acclaim do not satisfy. Ano sabi mo dito? Yung ating mga tagumpay. Worthy triumph. Worthy victory. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, hindi yan yung mga makapagbibigay
sa inyo ng kasiyahan. Tuwa tayo, no? Nakita mo nga, nakagraduate lang, tapos may tarpaulin na agad, ano po? Hindi ka naman kilala ng kapitbahay mo eh. Sabi ko nga po sa inyo eh. Di ba? Magpapakilala ka, huyo ka sa kanya. Kahit naman sabihin mo pa na top ka sa bar exam, huyo ka ba doon sa mga kapitbahay mo? Hindi ka naman kilala niya. Amen? May mapapala ba siya? Kung halimbawa, yumaman ka, may mapapala ba yung kapitbahay mo? Wala naman eh. Still, pansanginin mo lang yun eh. Pero having God, maraming mapapala yung mga kapitbahay mo. Pag napagtagumpayan mo si Kristo sa puso mo, nagkaroon ka ng puso para kay Kristo, one thing, lahat ng mga kapitbahay mo makikinabang sa iyo. Bakit? Kasi pag na-share mo sa kanila si Kristo, may kaligtasan sila. Na-share mo sa kaibigan mo, may kaligtasan sila. Na-share mo sa mga tao sa paligid mo, may kaligtasan sila. At ito po yung satisfaction na pinakamaganda talaga. Kaya yung iba, nakita nyo sa kanilang kasikatan, doon sila nasisiyahan eh. Di ba yung halimbawa, nakilala ka doon sa buong ranggay nyo, napapagkawang gawa ka, tuwa-tuwa siya. Di ba? Parang kala niya, ito na yung pinaka-rook ng tagumpay niya, pero ang hindi niya alam, pansamantala lang ito. Hanggang nabubuhay ka na at nilipas din itong mga bagay na ito. Amen? Kaya nga kung tayo magkamali po doon, dapat tingnan po natin talaga yung ultimate satisfaction na inilalaan sa ating lahat ng ating Panginoon. Problems and God's dreams may even keep the faithful from being satisfied. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, mas maganda nga pa na makita sa atin na kung minsan nauudlot yung iyong pagyaman eh. Nauudlot yung iyong gumpay. Alam niyo kung bakit? Mga kapatid sa Panginoon, kaya pala pinapahintulot ng Lord na may failure ka doon sa mga pangarap mo sa buhay. Alam mo kung bakit? Kasi ito yung makakapagpanatili sa iyo sa Kanya eh. Natatakot mismo ang Diyos, nagkakaroon po ng alalahanin ng Diyos na kapag ikaw nagtatagumpay ka palagi sa buhay mo, halimbawa po, grade school hanggang sa maging professional ka, talaga namang successful ka, nagkukuha mo yung mga bagay na ina-achieve mo, alam mo, kung natatakot ang Panginoon, baka someday makalimutan mo na ang Lord sa buhay mo. Kaya alam nyo, minsan itong mga dash trips po natin, minsan ito yung nagpapanatili sa Panginoon, pansinin mo. Kapag halimbawa puro problema na dumarating sa buhay mo, nakakaalala ka sa Panginoon. Tinatawag na, Lord, baka naman nandyan ka, tulungan mo ko. Diba, ganun po tayo. Kapag halimbawa ang isang estudyante, bumagsak sa exam nila, palo ko sa tatay ko nito, Lord. Please naman, Lord. Sa susunod, pakaasin mo na yung grade ko, Lord. Diba, ang isang tumatawag tayo sa Lord. Dito na po natin nabibigyan po talaga. Napansin ang Panginoon sa buhay po natin. Pansinin mo, kapag ikaw yung mayaman ka, nakakalimutan mo ang Lord. Tanungin mo yung katabi mo ngayon. Pag ikaw ba ay pinagpapala ng Lord, hindi mo siya nakakalimutan? Dalangin ko po sa Panginoon, hindi po tayo makalimot sa Panginoon. Sapagkat ang Lord po talaga ang nagbibigay sa atin ng lahat ng bagay nito. Dahil pag ikaw pinagpala ka ng Panginoon, nakalimutan mo siya sa susunod, ikaw na ang nakakalimutan ng Lord. Amen? Kaya nga, inaalaw niya itong mga naudlot na pangarap po ng isang tao eh. Para nga sa ganun, kumapit tayo sa ating Panginoon. Hindi natin kapitan yung ating kakayanan, hindi natin kapitan yung ating mga pinanghahawakan sa buhay, kundi ang kakapitan po natin, walang iba, magiging kasiyahan mo ang ating Panginoong Jesucristo. Amen. When will we find true satisfaction? Kailan po ba natin talaga makukuha ito, matatagpuan ito, totoo talaga na kasiyahan? Unang-una, we will be satisfied when we see the Lord. Pag nakita na natin ang Panginoon. So sa ngayon, hindi po natin talaga magiging ganap yung kasiyahan mo sa buhay eh. Because you are here in this world. At ito po na ito, punong-puno po talaga ng maguluhan eh. Punong-puno po ng kasalanan, punong-puno po talaga ng mga bagay na hindi makakapagdulot ng maganda sa tao. Na kahit nga po, maganda yung buhay mo dito, and then somehow, makikita mo, biglang mayroong ganito na. Mayroon na mga pangyayari sa buhay mo na hindi mo nagugustuhin. At hindi natin maiiwasan yun. Dahil tayo, bilang tao, hindi lahat na nangyayari sa buhay natin, hindi lahat na nagaganap sa buhay natin, ay gusto natin. Mayroon tayo na kung pwede namang hilingin sa Panginoon, Lord, pwede pa, tapon ko na lang ito.
Diba? Kung minsan nga, kahit yung mga anak natin, bakit ba ako nagkaroon ng anak na ganito? Minsan napapatanong tayo sa Lord eh. Bakit ako nagkaroon ng anak na ganito? Bakit ako nagkaroon ng asawa na ganito? Bakit ako nagkaroon ng kapitbahay na ganito? Minsan nga, Lord, pwede ba pakitapon mo na lang yung kapitbahay ko? Pakitan mo na lang ng ibang kapitbahay. Diba kung minsan meron tayong request sa Lord na ito? Kasi nga, meron talagang mga dumarating sa buhay natin na unexpectedly, hindi natin gusto. Kahit na yung sarili mo ay ingatan mo at sabihin natin na ikaw mismo, maging sabihin natin kahit naglilingkod ka sa Panginoon, hindi pa rin mapipigil itong bagay nito. Kung mapapasin nga po natin, ito po si Haring David, ay talaga namang nakita po natin na naging nasa katwiran po talaga ng ating Panginoon po ito. But still, nakita niyo, pinaliputan siya, pinaligiran siya ng mga masasama na ibig na kitilin ng kanyang buhay. So, kung mapapasin po natin dito, tayo pa po kaya? Na kung minsan nakakalimutan nga po natin mag-pray. Kung minsan nakakalimutan nga natin, pati pag-church natin, nakalimutan na natin yung halaga ng pag-church po natin eh. Kaya nga po, mas lalong nadadagdagan yung mga pangit na pangyayari sa buhay natin. Why? Because we forget God in our life. Kinakalimutan natin ang mga bagay sa Panginoon na kung saan yun yung mag-filterize ng mga pangit na pangyayari sa buhay ng tao. And don't forget it. Huwag natin kakalimutan yun. Na kaya tayo lumalapit sa Panginoon just to screen every troubles that coming in our way. Na kapag may dumarating na problema sa buhay natin, sasalain ng Panginoon yun. At kapag sana po ng Panginoon yun, hindi na ganun kabigat po yun. Kaya na, pag nakalimutan natin ang Panginoon sa buhay natin, our responsibility to God, nakalimutan natin, doon bumibigat yung pagsubok na dumarating sa buhay mo. Kaya hindi niyo po napansin, di ba tayo nung araw, inabot tayo doon sa ating extremity sin life. Nung time na nandun tayo, nung mga problema tayo, iyak na ng iyak na gusto nang kitilin yung buhay mo, doon tayo nakakilala sa Panginoon. Bakit? Kasi doon tayo kumbaga parang mabigat na bigat yung kalagayan natin, wala ang Diyos. Kaya itong Diyos na ito, sinasamantala niya yung pagkakataon na yun to carry our burden. Para buhatin niya tayo, para isalba niya tayo, para pagaanin niya yung ating pasain, at para makita mo yung halaga ni Jesus sa buhay mo. Kaya huwag po tayo magtataka, mga kapatid sa Panginoon, kung bumibigat po yung pangyayari sa buhay po natin. Ang ibig sabihin po niyan, medyo nalalayo tayo at nakakalimot tayo sa ating Panginoon. Ano sabi po ni David po dito? I will behold thy face in righteousness. Sabi niya po sa verse 15, ano po? Yamang ako'y matuwid, mukha mo'y mamamalas. So kung mapapansin po natin, mga kapatid sa Panginoon, na kapag tayo po'y gumagawa ng matuwid sa ating Panginoon, paano po ba itong pagawa ng matuwid na ito? When you serve God, you are in the righteousness of God. You become just to Him. You are considered to be just. So, sa madaling salita po dito, na kapag tayo po pala ay naglalagat ng buhay sa Panginoon, doon tayo kinukonsider na matuwid. Remember, ang sabi niya ngayon, dahil sa inyong pananampalataya, kayo ay itinuring na matuwid. So, sa madaling salita po dito, sa ganoong pagkakataon po pala tayong nagiging matuwid. At yung pananampalataya natin, yun yung nagtutulak sa atin para paglinturan natin ang Panginoon sa buhay natin. Yun yung nagtutulak sa atin para tayo po'y manatili into the Lord. Amen. Kaya nga, we will be satisfied when we see the Lord in our life. Even though we cannot see by our naked eye, our Jesus Christ, but still our spirit, we can find Him. Sa ating espiritu, masusumpungan natin, makikita natin, dito pa lang ang ating Panginoon. If we open our spirit to Jesus, makikita mo siya by your spiritual eye, and not by your naked eye. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ito ang kagandahan po dito, na tayo po ay matuto sa ating Panginoong Jesucristo. This hope sustained David during severe trials. Ito po yung kumagay nagpuno kay David ng mga panahon na iyon, na magkaroon siya ng malaking pag-asa, kasi nitong panahon na ito he was desperately, talagang bagsak na bagsakan ngayong kalagayan niya po dito, dahil sa kanyang takot sa mga masasamang kaaway niya po. Pero ano po yung nagbigay sa kanyang pag-asa? Just the hope from
Kaya nga kapatid sa Panginoon, pag magbibigat na po yung kalagayan mo sa buhay, lapit ka sa Panginoon, manatili ka sa Panginoon, para na siguro, gumaan yung buhay mo, huwag kang lalayo sa Lord, dahil habang lumalayo tayo sa Panginoon, bumibigat yung ating pasanin. Amen. Kailangan manatili tayo sa Panginoon. It sustained him when the wicked oppressed him and being surrounded by the deadly enemies. Ngayon siguro sinasabi natin, hindi man ako katulad dito, maraming mga gusto pumatay sa akin. Siguro nga walang mga kaaway sa paligid mo na gusto kang patayin, pero how about your spirit, your relations to God? Hindi mo ba alam that you are surrounded by the demons that wanted to kill your spirit, your relations to God? Because Satan's really wanted to kill you, to destroy you, to steal you from the hands of our God. Kaya nga mag-iingat po tayo dahil wala man tayong kaaway dito sa paligid natin na ito, but still, meron tayong demonyo na kaaway. Meron tayong satanas na nagtatangka palagi sa ating kaluluwa. Kaya lagi po tayo nagbabantay po doon. Kaya we need to sustain, or Jesus wanted to sustain every soul. O then having his faith in God. Kaya huwag niyo tatanggalin at aalisin yung iyong pananampalataya sa Panginoon. Sabi po ng verse 9, awit 17 verse 9, mula sa ako na masama, ako'y iyong iligtas, napapaligiran ako ng malulupit na kaaway. Ganun din po tayo mga kapatid sa Panginoon. Hindi mo na nakikita yung kaaway mo. Maybe siguro pala kaibigan ka, pero ang hindi mo alam, sometimes kapag hindi ka namili ng kaibigan, itong kaibigan mong ito pwedeng gamitin sa iyo para ibagsak ng kaaway yung iyong relasyon sa Panginoon. Amen. Katulad din po yan ng ahas. Kinaibigan mo o inalagaan mo yung ahas na yun, pero yun yung sasakmal sa'yo at lulunok sa'yo. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, you better to choose real friend in Christ Jesus. Amen? Huwag kang makakuha basta-basta ng kaibigan o makakasama mo lang. Kung siya po ay hindi nagtataglay talaga ng pananampalataya kaya sa Kristo at dapat pananalig sa Panginoon, medyo iwasan mo yun dahil yun yung sinasabi dito, spiritually, yun yung magiging enemy of your soul. Kapatid sa Panginoon, mag-ingat po tayo dahil ang kaaway talaga na parito is to kill, destroy, and steal. Para tayo po iwasakin, patayin, at nakawin. Kaya huwag po kayo kung parang kapante na ako dito, nakakapag-church ako. No, hindi po kasapat po yung bagay na yun. Ang kasapatan po dito is stay to be just. Stay to be righteous. Stay to be in Christ Jesus. Yung nananatili tayo sa kalinga ng ating Panginoon and it sustain our satisfaction. Yun po yung maglalagay po sa atin ng totoong kasiyahan sa buhay po natin. Yung iba naghahanap ng maraming kaibigan. Ano sabi ni David? Walang kwenta yung libo-libong kaibigan mo. Mas mabuti pa yung meron kang isang totoong kaibigan na tapat sa iyo at hindi papatayin yung iyong relasyon sa ating Panginoon. Kasi yung iba, di ba, pag maraming kaibigan, sikat sila eh. Kahit saan sila mapunta, uy, kaibigan ko yan. Uy, kaibigan ko yan. Lahat kahit saan. Pero mas maganda yung, alam nyo, meron kang isang kaibigan lamang. Kahit sa buong mundo, isa lang ang kaibigan mo, okay na yun. Basta tapat na tinutulak na at pinapanatili ka sa Panginoon, yun ang totoong kaibigan. Amen. In its affliction, when sino po si Job look forward to seeing his Redeemer, still, ito pong tao na ito, si Job, sa kabila po ng kanyang mga affliction, ng kanyang mga dinaranas na mabibigat na problema sa buhay, ano po yung naging desire niya, yung pitiin niya, na makita niya ang ating Panginoon. Amen. 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 Ngayon, marami po sa atin gusto nga magpakitil na ng buhay, pero ang hindi nila nalalaman, yung pong ating pagkitil ng sarili po nating buhay, hindi natin makikita ang Diyos. Amen. Mabuti po sana kung dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, ay mayroon po nagtatangka sa buhay mo na patayin ka. Doon makikita mo na mukhaan ng Panginoon po doon. Dahil namatay ka, dahil sa iyong pagtataguyod at pagpapalaganap ng mabuting balita mula kay Kristo.
Pero kung halimbawa, namatay ka na dahil abusado ka sa katawan mo, namatay ka na dahil sa bisyo mo, namatay ka na sa karamdaman, dahil inabuso mo yung sarili mo, I tell you, mananagot ka pa sa Panginoon noon, at baka someday, hindi mo papakita ng mukhaan ng ating Panginoon. Kaya nga, ito po si Job, kahit na po nagsasuffer po siya ng karamdaman, nagsasuffer siya ng problema dahil yung kanyang kabuhayan nilimas, yung kanyang mga anak nilimas, na wala ito mga kaibigan niya, pati yung kanyang asawa, itinakwil po siya. Alam niyo po ba, still yung kanyang kasiyahan ay nasa Lord. Hindi niya alintana na wala sa kanya yung mga bagay na yun eh. Kung minsan nga tayo, di ba, yung ma-fired out lang tayo sa trabaho natin, galit na tayo. Kahit na sa Diyos, galit na tayo. Ayoko na maglingkod, ayoko na mag-church. Nagagalit na tayo sa Panginoon, di ba? Kung minsan nga lang, di ba, magkakaroon na halimbawa tayo ng breakup sa kaibigan natin, breakup sa kauyo natin, sa boyfriend natin, sa girlfriend natin. Inaayawan na natin ang Diyos sa buhay natin. And sometimes we curse God. Sa pag-aakalan, tama yung ating ginagawa. Alam mo mga kapatid sa Panginoon, sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, kailangan ang ating desire pa rin is to see God. To see the face of God. Yun pa rin po yung ating parang ninanasa sa buhay po natin. This so encouraged him when he lost everything. Nung wala lahat sa kanya, nawala lahat kay Job, yung mga bagay na ito, ano pa po yung kanyang nilaman ng kanyang puso? Yung sambahin pa rin ito pong si Yahweh. Yung paglingkuran pa rin sa buhay niya si Yahweh. Kaya anong napansin niyo po dito sa buhay ni Job? Ang napansin ko po dito, na nauli lahat ng mga nawala sa kanya, lahat ng ninakaw sa kanya ng Diablo, ibinalik sa kanya. It multiplied it by God. Amen. Tayo po sino po, kapatid sa Panginoon. Minsan nawalan ka ng trabaho, ayaw mo na lumapit sa Panginoon, sinusok mo na ng Lord. Paano papalitan ng mas magandang trabaho, yung nawala sa iyo na ninakaw ng Diablo? Amen. Nawalan ka na ng pera, naubos yung savings mo. Nawala ka na sa Panginoon, kinanamutan mo na yung pag-church mo. Kaya ano po nangyari po sa atin? Hindi na napalitan tuloy yung bagay na yun. Amen? Nawalan ka ng kaibigan dahil sa pag-church mo, paglilingkod mo, kasi mas pinili mo paglilingkod sa Panginoon. Pero nung nawalan ka ng kaibigan, inayasan ka ng kaibigan mo, ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, anong ginawa mo ngayon? Tinamad ka na ngayon mag-church. Nagalit ka na ngayon sa Lord. Kaya paano papalitan ng Lord yung iyong mga kaibigan? Siguro kaya tinanggal ng Lord yun dahil hindi sila tapat sa Panginoon. Dahil yun yung sinasabi po natin na mawasak ng kaluluwang na relasyon mo sa ating Panginoong Jesucristo. It gave him strength when condemned by his friend. Ito yung naglagay ng kalakasan dito kay Job. Nung siya po para bagang traitor na siya ng kanyang mga kaibigan, isimpa na siya, tinakwil na siya ng mga kaibigan nitong si Job, pero still, hindi pa rin siya nakalimot sa Panginoon. How many among us here as a Christian, na kung minsan nakaranas ng ganito, yung pinalayas ka ng magulang mo dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon, ipinakwil ka ng mga kaibigan mo, hindi ka nakilala ng mga kaibigan mo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, dahil ikinahiya ka nila na ikaw ay praise the Lord, na ikaw ay isang lingkod na ng Diyos ngayon. Pero nanatili ka pa rin at inilaban mo pa rin ang Diyos sa buhay mo. Kaya kung mapapansin po natin, you have the strong strength or spirit po natin na brave spirit that coming from God. Kung katulad po tayo nito si Job, na hindi iniiwan ng Diyos sa buhay po natin. Kasi ang pangarap ng isang tao na ganito ay yung makita niya someday na mukhaan itong ating Panginoon. Kung bakit kahit na ang problema dumating sa buhay po natin, hindi natin itatakwil ang Diyos sa buhay natin. Na kahit na parang pinagtatawanan ka ng mga kaibigan mo dahil nga ito ka, nandun ka, nag-i-street preaching doon sa palengke, di ba? Tapos, habang sila, nandun sila sa milk teahan, nandun sila sa coffee bar, sa videoke bar. Habang ikaw, sila umaawit sila ng ano yun? Maybe this time. Yeah. Samantalang ikaw ang inaawit mo naman kay buti-buti mo, Panginoon, pinagtatawanan ka nila, pero yung pagtatawa na yun, ang Diyos naman, pinapalakpakan ka. Amen?
halimbawa, kumakanta ka sa video, okay? Kumakanta ka sa bar, ang tumapalakpak lang sa'yo, hindi mo alam na demonyo. Bakit? Kasi tumantuwa sila dahil nahuhulog ang kaluluwa mo. Samantalang kapag ikaw umaawit ka doon sa palengke, sumisigaw ka ng papuri sa Panginoon, isinisigaw mo kay puti-puti mo, Panginoon, sa aming buhay, ang Diyos at ang mga anghel sa langit ang nagpupuri at tumatalakpak. Dahil nagdadagdag na naman tayo doon sa kanyang kalangitan. Kaya ito po yung nagbibigay po sa atin ng palakasan. Ano sabi po dito ni Job? Job chapter 19, 25 to 7. Ngunit alam ko, di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas, pagkatapos maubos itong aking buong balat. Makikita ko ang Diyos kahit laman ay maagnas. Grabe si Job, ano? Siya ay aking mamamasdan at, siya ay aking mamamasdan at mukha ang makikita, siya ay makikilala nitong aking mga mata. Ang puso ko'y nananabik na masdan ko na siya. Grabe, ano? Anong sabi niya? Ang puso ko'y nananabik, masdan ko siya, habang ang tao naman na wala sa Panginoon, ano po ang inaawit? Ang puso ko'y nagdurugo. Diba? Sinos na sinos, ano magagawa mo? Diba? So, samantalang si Job, ano sabi niya? Ang puso ko'y nananabik, namamasdan ko na siya. Nandun po yung kanyang BTN, yung desire ng kaluluwa niya, Lord, makikita na kita. Samantalang tayo, takot na takot tayo mamatay, Lord. Ayaw mo ba mamatay, Lord? Di pa yung mayaman, Lord, eh. Ayaw mo ba mamatay, Lord? Wala pa akong pera sa bangko, Lord. Ayaw mo ba mamatay? Di pa ako nakakagraduate. Ay, graduate, wala sa Lord. Diba? Nakita niyo po yung post po natin ngayon. And I hope na hindi po tayo mawala sa Panginoon. Amen. Dalangin ko po sa Panginoon, magkaroon po tayo ng katulad ng mga panalangin po ni David at ni Job. Do you have this blessed hope for the future? So, dapat po na tayo po mismo, ganito rin po yung ating pag-asa sa hinaharap. Okay. Ikalawa, we will be satisfied when we are resurrected. Kailan po tayo magkakaroon ng talagang ultimate satisfaction? Una, sabi po dito, na kapag nakita na po natin ang mukhaan ng Diyos. At ang ikalawa naman, when we will be resurrected. Kapag tayo po ay binuhay na muli. Amen? Amen. So, satisfaction is not here. Not on our life today. Not on our present day. Amen. Na kahit sabihin mo, galing ng anak ko, lagi na lang top sa school. Hindi yung satisfaction ng isang tao na mayroong Diyos. Amen. 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 Okay, matuwa ka, magpuri ka sa Panginoon, Lord, thank you, ha? Pinagkalooban mo ng karunungan yung anak ko. Magpasalamat ka sa Panginoon, mas lalo mong ilagak yung buhay mo sa Panginoon. Dahil yun yung mga magagandang bagay na pag-bless ng Lord sa iyong pamilya. Nakita mo na naging successful sa trabaho yung anak mo, and then ikaw naman, pagbalik ka ng pasasalamat sa Panginoon. Ilagak mo yung buhay mo. Kung hindi man makapaglingkod yung mga anak mo, hindi mo man maidala ang anak mo sa Panginoon, ikaw na mismo, ilagak mo yung buhay mo sa Panginoon. Kasi tayo yung nakakakilala sa Panginoon. And then later on, makikita mo magbubunga yun sa mga anak mo. Isang araw, magugulat ka na lang, Mommy, I will join now to you and worship God na. Di ba? Makikita mo yun. So, ganun po eh. So, minsan, alam niyo, sabi ko nga po sa inyo, walang imposible. Basta tayo'y marunong magpagal at mag-desire talaga sa Panginoon at hindi yung desire natin at dito lang. Yes ka lang, yes sa mga bagay na nakakamit mo dito sa mundong ito. Ang sabi ko dito, I shall satisfy when I awake. Amen? Sabi ko po dito, at sa aking pag-isip, sa piling mo ay ligaya. Amen? Amen. Samantalang yung ibang mga lalaki dito sa ibang ligaya po sila nandoon. At hindi sa ligaya, sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga, kapag dito sa mundo na ito, naghanap ka ng ligaya, isang araw magugulat ka, ang isang lalaki meron ng tinatawag na joy. Amen? Amen. Makita mo yan, meron ng chinachat na joy. Amen? Kaya huwag mong hanapin yung kaligayahan dito sa mundo. Okay. Even that, they are satisfied because He is assured resurrected. Alam niyo, kahit na mamatay po sila,
Sila po yung umaasa na bubuhayin ng Panginoon. Ang sabi po sa atin ng Biblia, na ang mga mananampalataya, mamatay man, sila yung muling bubuhayin. Because Jesus is our resurrection, and we will be resurrected. David lived stay assured of His coming resurrection. Siya po ay nabubuhay po, ito po si David sa araw-araw. Ang pag-asa niya po, laging bubuhayin siya ng Panginoon na kahit mamatay siya. Samantalang tayo, di ba anong takot natin? Yung takot po natin sa buhay nito, yung mawalan tayo ng ganito, yung magkulang tayo sa ganito, yung hindi makatapos yung mga anak natin, yung hindi tayo makapagtrabaho na maganda, yung mawalan po tayo ng masaganang buhay, yun yung ating takot eh. Pero ang assurance nito po si David, nabuhay siya sa araw-araw na mayroong pag-asa, mayroong kasiguraduhan na pagdating ng araw, bubuhayin siya at sa pag-isip niya, sa piling pa po ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi niya po dito? If his enemy killed him, he would rise again. Kahit paulit-ulit siyang patayin ang kanyang mga kaaway, bubuhayin naman siya ng Panginoon. So, nothing to be feared. Na kahit na paulit-ulit na mawalan ka ng pera, paulit-ulit na mawalan ka ng trabaho, paulit-ulit na mag-fail ka sa buhay nito, soon pagdating ng araw, namatay ka, ikaw ay bubuhayin sa piling ng ating Panginoong Jesucristo. At yun po yung tinatawag na great and ultimate satisfaction ng isang taong talagang naglilingkod sa Panginoon. If he was buried, he would came out of the grave. Na kahit nag-imiting siya, lalabas at lalabas itong pabangon at ipabangon ito ng Panginoon mula sa kanyang libingan. Natandaan niyo po si Lazaro. 4 days he was already on the grave. Nang tumating po si Jesus Christ, because He is the friend of Lazarus, ano po nangyari po dito? Isang tawag lamang po ni Jesus dito kay Lazarus, Lazarus, rise up! Lazarus, come out! At nakita niyo po ito na, labas na po si Lazaro buhay. Now, alam niyo po ba sa isang tawag lamang o sa isang ihip ng malakas na trompeta, tayo po ay babaguhin at muli po tayong bubuhayin ng ating Panginoon. But this will happen to you if you are true friend to Jesus. Kung tayo ay totoong kaibigan ni Jesus. Yung hindi tayo nagbe-betray sa Panginoon, yung hindi natin dinideny ang Lord sa buhay po natin, yun po yung totoong kaibigan ng ating Panginoon. And we assured ourselves having this resurrection someday in Christ Jesus. We can live daily with this same confidence. Pwede rin po tayo mamuhay sa araw-araw na mayroon pong kumpiyansa na tayo din po ay magkaroon ng assurance na tayo po ay bubuhayin. Our Lord arose and so shall we. Tayo po naman na napalataya ni Jesu Cristo, He is the one who first resurrected and so tayo naman. Amen. Kasi yun yung pinangahawakan natin eh. Binuhay siya. Pinako siya sa krus, namatay, inilibing, at pagkatapos po nito, after 3 days, binuhay siya. Ganon din po tayo, umaasa tayo na nangyari sa ating Panginoong sinasamba itong bagay na ito. At tayo naman mga sumasamba na nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay magkaranas din ng pagkabuhay dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Christ is the first fruit of coming resurrection. Siya yung una, tayo yung mga susunod. Tayo mga nananatiling tapat sa ating Panginoon. Pagdating ng araw, tayo'y ililigtas. Kaya yung pananatili po natin sa Panginoon, pagpapakita po yan ng assurance na tayo pagdating ng araw ay bubuhayin ng ating Panginoon. 1 Corinthians chapter 15 verse 20, ngunit sa katayuan, sa katunayan, si Kristo'y muling binuhay at ito'y katibayan ng muling ang bubuhayin ang mga patay. Sino po itong mga patay na ito? Ikaw na nananalig sa Panginoon. Ikaw na lagi na nandito sumasamba sa Lord. Ikaw na laging nananalangin. Ikaw yung laging gumagawa para sa karangalan ng Panginoon. Ikaw yung tinatawag dito ng ating Panginoon na bubuhayin mga patay. Hindi po ito yung mga taong hindi lubos na kumilala sa Panginoon. Hindi po ito yung mga tao na hindi malamang po marunong tumawag sa Panginoon. Hindi po sila yung mga tao na yun. Kundi itong mga tao nito na talagang kumikilala sa ating Panginoon, dito pa lamang sa buhay na ito. Kaya nga, mayroong kasiguraduhan po sila
na tamasain po nila itong pagbubuhay ng ating Panginoon pagdating ng araw. The hope of resurrection removes that sting. Yung kamandag ng kamatayan, yung wala na po sa atin bilang mananampalataya ni Kristo. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 15, verse 55, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Wala na po yung sting of death sa buhay po ng mananampalataya. Kaya sabihin mo sa anak mo, huwag ka na matakot sa buhay na ito. Huwag ka nang matakot sa buhay na ito. Dahil nakahanda na sa iyo yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. And you must know now that you have now already the assurance of this resurrection. Amen. Na katulad din po ito si David, pagdating ng araw, kapag pag ako'y nagising, sabi niya gano'n, sa piling mo na ating Panginoon. So, nandun na po yung ating buhay sa Kanya. Amen. Our future victory over the grave gives present peace. Kapatid sa Panginoon, tignan mo kung may kapayapaan ka na ngayon sa buhay mo. Ngayon, kapag ikaw ay nananampalataya, sabi mo, that you says that you are having faith to God, pero parang miserable pa rin yung buhay mo at magulo pa rin yung buhay mo. I tell you one thing, baka wala pa po yung tinatawag na victory over grave. Ibig sabihin, baka wala pa rin yung salvation. Baka hindi mo pa nakukuha yung salvation sa Panginoon. Abutin mo na, kapatid sa Panginoon. Inaabot na ng Lord sa iyo. Nandun na yun, inaabot na ng kamay ng Panginoon Jesucristo sa inyo yung salvation. Baka kaya nalitong-lito na ngayon sa oras nito. Baka kaya kung bakit gulong-gulo na yung buhay mo na wala na yung salvation. Kaya in this one sign for a Christian who says that he has faith in God, but truly is on deep trouble. Nandun pa rin siya sa mga mabibigat na pagsubok sa buhay niya. Ito yung mga kapatid sa Panginoon, kapag ganun po yung kalagayan po natin, medyo mag-isip-isip ka. Amen. Yung bang hindi ka pa rin satisfied na meron ka ng pera. Meron ka na papambili ng ganito, may kinakain ka sa araw-araw. Ganda yung kalagayan ng mga anak mo. Nakakapag-aral naman sila kahit na kapus-kapus ka. Kapatid sa Panginoon, gusto ko po malaman mo, ang ganda na ng kalagayan mo sa buhay. At hindi mo na kailangan pa, nasisihin pa ang Panginoon doon sa bagay niyo dahil maganda na yung kalagayan mo eh. Pero kung ganito po yung kalagayan mo, na okay naman yung iyong buhay, tapos dulong-dulo ka pa rin, at litong-lito ka pa rin sa buhay mo, at para na lagi ka pa rin nadidepress, kapatid sa Panginoon, mag-isip ka, baka malayo ka na sa Lord. Kailangan buhayin mo muna yung iyong espiritu, yung relasyon mo sa Panginoon before the what we so-called resurrections from Christ Jesus. Paano tayo buhayin ng Panginoon pagdating ng araw? Kung yung espiritu mo ngayon patay, kung yung relasyon mo sa Panginoon patay, kung yung kaganakan mo sa Panginoon patay, kung yung pagpupuri mo sa Panginoon patay, kung yung pagsamba mo patay, kapatid sa Panginoon, buhayin mo muna itong mga bagay nito. And soon, yung kaluluwa mo mismo sa harapan ng Panginoon ay ibubuhay niya. Kaya nga kapatid, yung iyong pag-church, buhayin mo. Yung iyong Bible reading, buhayin mo. Yung pakikinig mo, yung fellowship mo, yung prayer meeting, buhayin mo. Yung pag-aakay mo ng kaluluwa, buhayin mo. Sapagkat ito yung indikasyon na tayo po ibubuhayin pagdating ng araw sa piling ng ating Panginoon. Being alive here in this life make us an assurance to have life eternal. So, kung dito pala buhay na buhay tayo kay Jesus, at ngayon, nakikinig ka ng salita ng Diyos, halos kapag ka nag-i-amen ka, talagang lumalabas talaga yung malangala mo. Dahil sa sobrang galak mo, at sobrang pabutuin mo sa Panginoon, ay tayo buhay ka. Pero kapag nag-i-amen, amen. Amen na lang ang sasabihin, hindi pa masabi ng diretso. Kumanta na nga tayo kanina di ba? Ninongo pa natin. Hanggang ngayon, mag-i-amen na, ngongo pa rin. Amen. Di mo alam ko, kambe. Hello? Mga kapatid sa Panginoon, buhayin mo. Para na sa ganun pagdating ng araw, we will be resurrected. Sa piling ng ating Panginoon.
Sabi nila, our future victory over the grave gives present peace. Ito pa lang, ngayong oras pa lang na ito. Yung iba dito, sobrang kapayapaan na ngayon. Nasobrahan na sa kapayapaan. Kaya makita mo, laging tulog. Sorry mga kapatid sa Panginoon. Yung iba naman nag-e-effort naman talaga sa kahit talaga punito sa matatak yung dinidigan ng todo Nakikita naman ng Lord po yun, yung pagsisikap po natin yun. Huwag po kayo mag-alala doon. Huwag yung pansinin si Pastor. Basta ang mahalaga po doon, nakikita ng Lord na nilalaban mo talaga yung talukan mo. Ang iba di ba? Talaga parang nababanat yung ugat mo sa utak, kapag talaga dinidilang na yung mata mo. Naranasan mo na rin po yan. Yung ganyan. Yung antong na antong ka, nakikinig ka na sa salita ng Diyos. Tapos hindi, parang feeling mo, hindi na si Pastor yun naririnig mo di ba? Parang iba na yung boses ang mga. Isa yun Kaya kaingatan po natin yan, laban lang mga kapatid sa Panginoon. Ang mga Kristiyanong totoo lumalaban. Fight. Diba? Fight a good fight of faith. Huwag kang bibigay. Sabi mo sa Panginoon, huwag kang bibigay. Kasi yung iba kung bibigay, kapag halimbawa talagang ang bigat na ng talo mo talaga, sige, tulungin. Bibigit na ng tulungin. Amen. Sabi po dito, our future victory over the grave gives present peace. May kapayapaan tayo itong kasalukuyan na ito. At saan mo ito mapapansin yung kapayapaan na yun? Sa dami ng pera mo, hindi. Kahit walang pera ka, makita mo, at peace ka pa rin. Amen? Amen? Hindi at peso, at peace. Amen? Kasi yung kapayapaan ng tao, peso Pag nakakarinig na ng peso, ayun na, napapayapaan niya. Ngiti na yan. Mahilig ang ulo niya. Pagka ganyan, pag walang pera. Pero pag nakakita na po ng tig-1,000 yan, medyo nawawala na yung pilegis dito. Unti-unti na bibigyan na. Ang sarap ng ngiti niya. Amen? Kabisado niyo sarili niya, ako, kabisado ko rin yan. May makakaharap ako. Hindi, totoo naman, di ba? Ganun naman tayo kuminsan, di ba? Pagka walang pera yan, makita mo lagi lang si mama dyan. Kasi mga tao, tingnan mo ngayon katabi mo. Pag nakakuntan noon niya, walang pera yan. Pastor, lagi na lang ina-expose yung pagiging wala namin pera. Ano magagawa natin? Sumisimapan kayo. Kaya paguhin nyo ngayon, i-reverse nyo ngayon. Pag wala ka pera, nang-smile ka. Pag marami kang pera, para hindi ka utangan, sumimangot ka. Makita mo, wala na labin sa iyo. Ay, walang pera to, nakasimangot alam nyo na, pag may pera ka, alam mo, maraming umuutang sa iyo, si mangutang na. Hindi na lalapit sa iyo para mangutang. Kaya yung iba, ginagawa, hindi na umi-smile talaga Kasi paglapit talaga niya, uutangan ka talaga di ba? Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, pag mayroong kang totoong kapayapaan sa oras nito, ibig sabihin na nahahayag si Kristo sa buhay mo. 1 Corinthians chapter 15, verse 57, magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Ikatlo, we will be satisfied when we are like Jesus. Una, sabi niya, pag nakita natin ang Panginoon. Ikalawa, kapag binuhay na po tayo sa buhay na walang hanggan. At ang ikatlo, yung tayo po ay nandun na sa piling ng ating Panginoon. When we are like Jesus. Pag sinabi when we are like Jesus, yung nandun na tayo sa poder ng ating Panginoon. Katulad ng ating Panginoon. When I awake, sabi niya, with thy likeness. At sa aking pagkising, sa piling mo ay liligaya. So, ang sarap po ng gano'n po, yung pagkakahalimbawa, ito yung pinakamasarap na kamatayan Puro kamatayan yung pinag-uusapan natin kasi marami po takot sa kamatayan. Pag yung ikaw ay natulog, tapos nagising ka nandun ka na sa piling ng Diyos, yun yung pinakamasarap na kamatayan. Pero kapag yung halimbawa, namatay ka dahil nabilao ka. Tapos pinatukan ka na, pinagtag ka na, hindi pa rin mawala yung binaho mo, di ba? Medyo masakit po yun, O kaya naman yung mga nagbibigti, di ba? Yung mga nasagasaan po ng pison. Ang hirap di ba? Kung pison na lang, nasagasaan ka pa.
Okay. Yun yung pinakagandang para nandun pa rin yung kapayapaan po natin pagdating ng mga bagay ngayon. Okay, tuloy po natin. When we rise, we will be like rice. Ano sabi ng 1 John chapter 3, verse 1 to 3? Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayo mga anak ng Diyos at iyon ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan ay hindi nila kinikilala ang Diyos, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon. Okay? Ilan po sa atin ngayon sa oras na ito, tinakwil ka na ng kaibigan mo, tinakwil ka na ng mga kaklase mo, tinakwil ka na ng mga katrabaho mo, na kahit na yung pamilya mo, tinatakwil ka ngayon dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon. Ang ibig sabihin niya, you are like Jesus. Ganun pala yan, ano mo? Kapag tayo parang hindi na tayo na-appreciate ng mundo, hindi na tayo na-appreciate ng mga tao na dati kakilala natin at ngayon parang pinagtatawanan na lang tayo, iniiwasan tayo dahil lagi na lang na pagka nakakaharap natin sila, sinishare natin ang words of God. Kaya tinatakbuhan na tayo, pinagsasarahan tayo ng pintuan. Kasi alam niyo kung bakit? Because they are not belong to Jesus. Tayo, na naglilingkod sa Panginoon, tayo na nananampalataya, tayo na tumatanggap ng salita ng Diyos. Kaya po, ang ginagawa po nila sa atin, they mock us, they insult us, they ridicule us, they criticize us because we are now for Jesus. Tayo kasi itinuring ng mga anak ng Diyos. Kaya para sa kanila, we are all crazy. We are all insane. Tayo po ay mga nasisiraan na ng bait para sa kanila. Pero sa Lord, tayo yung kilalang-kilala at itinuturing ng mga anak. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Tuloy po natin, sabi ito, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin, ngunit alam natin, sa pagdating ni Kristo, tayo yung magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. Kaya ang sino mang may ganitong pag-asa, kay Kristo ay nagsisikap na maging malinis tulad niyang malinis. Listen, mga kapatid sa Panginoon. Ito yung kahalagahan na kung saan magkakaroon po tayo ng talagang totoo na katulad ng ating Panginoong Jesucristo kung tayo po ay nagpapakalinis sa buhay. Amen. Huwag natin paniwalain itong sinabi na ito dahil ito yung kailangan natin bilang mga Kristiyano. Amen. Yung tayo po ay nagpapakalinis. Pwede mo ba sabihin sa tabi mo nagpapakalinis? Nagpapakalinis. Tulad ng ating Panginoong Jesucristo na malinis. Dapat po na tayo po talaga ay nagsisikap na maging malinis. Paano po ba yun? Hindi po yan yung basta ka lang mabait sa kapwa mo, mabait ka kahit na kanino, namutulong ka, nagbibigay ka. Hindi naman po ito yung pagpapakalinis. Actually, wala doon yung pagpapakalinis eh. We become just because of our faith in Christ. We are righteous because we have God in our life. We have Jesus. Now, yung paglapit natin sa Panginoon, yun yung ating pag-asa na malinis tayo. Pero ang isang taong hindi lumalapit sa Panginoon, na kahit na magpakabait yan, kahit tumulong sa kapwa yan, hindi considered po yun na katulad ng kay Jesus. Kaya nga po tayo po ay naging Christian. Why? Pag sinabing Christian, we sometimes ridicule, we sometimes criticize, we sometimes persecute. Nangyayari sa atin yung katulad ng kay Jesus. Ngayon, kung papasinin po natin, hindi tayo katulad ng mga politiko. Nabigay lamang ng bigay, tulong lamang ng tulong, pero hindi magiging katulad ni Jesus. Why? Because they departed or separated their life to Christ Jesus. Pero alam niyo po, maganda po yung mga ganong bagay kung yung buhay ay i-connect mo sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat all glory that we do must be to Christ Jesus. Hindi sa ating glory. Kaya nga kapag ikaw ay nagiging mabait ka lang sa kapwa mo, pero hindi man glory to Christ dahil malayo ka kay Kristo eh. Tumutulong ka sa kapwa, sa tao, pero malayo ka naman kay Kristo, hindi ka naglilingkod, hindi ka kumikilala kay Kristo, it is nothing. Amen. Akala natin basta ganun lamang po yun, ano? Ang kailangan po natin, connected po, lahat ng gagawin po natin for the glory of God, according to Colossians. Amen? Pati sa pagkain, sa inumin, sa mga bagay na gagawin po natin, take this glory and give this glory into Christ Jesus. Kailangan ang Diyos talaga yung napaparangalan, si Kristo mismo napaparangalan, at hindi tayo. Amen? Kaya nga gusto po na malaman po ninyo na ang tao po na kahit na
Kristo, it is nothing. Wala pa rin po sa po yun. Kaya huwag po tayo madaya. Every one of us need to connect our spirit to Jesus. We need to convert our life to Jesus. We need Jesus himself. Kailangan natin si Kristo sa buhay mo. Kaya nga, ang isa lang walang Yesu Kristo sa buhay niya, hindi niya talaga makakamit po talaga yung buhay na walang hanggan. Nasabi po ni Spurgeon, my satisfaction is to come. I shall wait at the sound of the trumpet, wait to everlasting joy, because I will arise in your likeness. Pansin mo mga kapatid sa Panginoon, kung mabubuhay ka ngayon para kay Kristo, soon, meron tayong kasiguraduhan sa buhay na walang hanggan. Ipabuhay mo yung katulad ng kay Kristo, pagdating ng araw, makikita mo, tatanggapin tayo ng ating Panginoon doon sa kanyang kalangitan. Kaya nga siya po yung ating panganay at tayo po yung kasunod na ating Panginoon doon sa kanyang kaharian. Anticipations of being like Jesus brings light to dark days. Yun po tayo po mismo, makakaasa po tayo na kay Yesu Kristo po na pagdating ng araw tayo po ay bubuhayin at bibigyan ng buhay na walang hanggan. This purifying hope gives victory over temptation, na kahit na sinusubok po tayo sa buhay na ito, magtatagumpay ka. Na kahit na yung mga bibigat na problema dumating sa buhay mo, magtatagumpay ka. At hindi po iyan yung makakapagpabagsak sa iyo, hindi po iyan yung makakapagpaputol ng iyong relasyon sa Panginoon, hindi ito yung makakatigil sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Everything in this world cannot hinder you from your relations to God. Sapagkat we anticipate Jesus as our life. We anticipate that Jesus as our hope. We anticipate that Jesus as the one who brings us into eternity. So sa madaling salita, ang ating tagumpay ay na kay Kristo at wala sa mga bagay na dito sa mundo na ito. Kaya huwag tayong magpapatalo sa mga pagsubok ng buhay nito sapagkat ang plano ng diablo talaga tapusin lahat ng mga Kristiyano. Ang plano ng diablo, tanggalin ka talaga kay Yesu Kristo because they don't want you to be in Christ Jesus soon. Ayaw ni Jesus, ayaw ni Satan yan na ang buhay ng isang tao ay mapunta kay Yesu Kristo. Lagi natin tatandaan yan, mga kapatid sa Panginoon, tayong lahat ay dapat na kumapit sa Panginoon. Masakit man yung pangyayaring naganap sa buhay mo, still, hawak ka sa Panginoon, kapit ka na sa Panginoon, kahit na pangit ang buhay mo ngayon, still kumapit ka sa Panginoon, nakakilala ka na sa Panginoon, huwag mo nang isipin na pangit ang buhay mo, maganda na ang buhay mo because of Christ Jesus. Even it's all, who will be, they fail again and again. Na kahit na paulit-ulit po tayo nag-fail sa buhay nito, paulit-ulit tayo bumabagsak, paulit-ulit tayo sa problema, but still, huwag ka bibitaw sa Panginoon sapagkat ang Diyos ang pinaka-pag-asa, the ultimate satisfactions of everyone's life. Lahat tayo, si Yesu Kristo, ang tagumpay po natin. Hindi yung mga bagay na meron ngayon, kundi si Yesu Kristo. Walang ibang tagumpay na mas mainam. At walang ibang tagumpay na talagang magsasatisfy ng ating buhay at ng ating kaluluwa, kundi si Yesu Kristo. Are you tired of searching for something to satisfy? Pagod ka na ba? Minsan meron kang ganito, pero hindi pa rin masatisfy yung kaluluwa mo. Minsan yung mga anak mo, nandito na sa magandang kalagayan, pero parang hindi ka satisfy, malungkot ka pa rin. Dahil sa kabila ng tagumpay ng mga anak mo, minsan parang hindi mo na sila ma-reach. Hindi mo na sila mayakap. Diba? Minsan parang ang hirap sa magulang ng gano'n. Pinag-aaral mo siya, binigay mo yung gusto niya. Tapos, nung nagtagumpay siya, gumanda na yung kanyang kita, yung mama na siya, pero parang hindi mo na siya mayakap ngayon. It is not a satisfying life. Mas mainam pa nga yun, simple lang yung anak mo eh. Pero kapag ka nakita ka, laging bumabati sa'yo, humahalik sa'yo, naghahag sa'yo, naglalambing sa'yo. Sometimes ganun po tayo eh. Minsan ang mag-asawa, pag successful na sila parehas, busy sila parehas sa trabaho, hindi na sila nag-meet up pagdating sa kanilang tahanan. Nandun yung isa, nandun yung kanyang asawa. Pero wala naman yung kanyang asawa. Minsan darating yung kanyang asawa, pero wala naman yung kanyang asawa. Minsan, i-miss mo na yung hug ng husband mo kapag halimbawa may problema ka.
Pero hindi mo magawa dahil malayo siya. Kaya nga minsan nakakapagod. Doon mo hinahanap yung iyong satisfaction. Minsan bilang ka na bilang na pera mo. Tinitignan mo yung naman ng bank account mo. Pero parang may kulang pa rin. Parang hindi ka pa rin satisfied kasi magulo pa rin ang pamilya. Kahit na dinadaan mo na lang sa pera lahat ng bagay. Pero parang wala pa rin yung paggalang sa iyo ng iyong mga anak. Wala pa rin yung respeto sa iyo ng asawa mo. Kasi nandun tayo nakapokus into that satisfaction. Minsan nakagraduate ka nga ng pag-aaral mo. Pero parang piling mo naman, parang lost in love ka. Parang wala yung pag-ibig dito sa puso. Hindi mo maramdaman sa mga kasama mo sa bahay. Kahit sa mga kaibigan, hindi mo maramdaman yung pag-ibig, ano? Ibig sabihin nun, it won't satisfy you. Kaya isang bagay lang ang hahanapin mo Come to Jesus and end your fruitless quest. Tapusin mo yung paghahanap mo ng satisfaction dito sa mundong ito. Just come to Jesus. Tama yung ginawa mo, nandito ka ngayon. At kung yung ginawa mo, hindi mo iniiwanan ng Panginoon sa buhay mo. Na kahit na medyo may kalungkutan, medyo may problema, pero kapag naalala mo na si Jesus sa buhay mo, napapangiti ka na Parang nga ibabalik yung lakas sa kaluluwa mo. Christ gives salvation, hope, and ultimate satisfaction. Si Kristo lang yan. Siya lang yung magbibigay sa inyo. Kung halimbawa sa pamilya nyo, hindi kayo magkasundo-sundo. Hindi sagot yan yung marami kang pera O anak, baki na tayo. Abutan mo siya ng pera. No, hindi yun. Minsan akala mo masaya ka doon sa iyong sa kalagayan ng mga magulang mo. Kasi binibigay sa iyo lahat ng kailangan mo, gadget, iPhone, binibigyan ka ng motorcycle, binibigyan ka ng kotse, sagana ka sa baon, pero parang wala naman yung kanilang moral support, Parang hindi mo naman maramdaman yung kanilang suporta sa iyo. Yung kanilang pag-ibig, yung pagpamahal, is na mismo yung kasi layo nila. Then, accept His invitations and find the one who satisfies you. Sabi mo sa Kristo. Sabi nga ng John chapter 6 verse 35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay, ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman, at ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Yesterday yan, lumapit sa akin yung nanay ko. Kasi sabi niya ganun para siyang nahihirapan huminga. At ang feeling niya, sabi niya, baka malapit na siya. Sabi ko, hindi. Tapos hindi siya nanghingi ng sorry sa akin. Sabi ko, bakit pa humihingi ng sorry sa akin? Wala ka namang kasalanan sa akin. Alam mo naman na matanda, sabi niya ganun. Kapag tumatanda na, maraming bagay na nagagawa na hindi niya naalintana. Sabi ko, naiintindihan ka naman namin. Mahal ka namin. At alam niyo kung ano yung nakapag-satisfy. A simple hug I held her. Nung niyakap ko siya, doon siya parang napayapa. Doon siya parang nakaramdam na parang pinalaya siya tungkol sa kanyang mga nararamdaman. Kapatid mo, hindi mo ba nakita kung saan ka pinapalaya ng Lord? Di ba kung minsan, kahit nakayod ka ng ayod, minsan pagod ka na sa katrabaho, pero bakit ganito walang nagbabago? Nag-aaway pa rin kayo ng mister mo, hindi pa rin wala pa rin yung harmony pagdating sa tahanan nyo. Halos wala na yung biruan sa pamilya. Wala na yung banding. Mag-banding man kayo, pero parang may kanya-kanya kayong buhay.
Minsan magpo-post ka, magpipicture ka, pero parang hindi mo maramdaman na parang magkakasama kayo. Bakit? Kasi sa iba na umiikot yung buhay-buhay ninyo. Nawala na po sa atin yung tinatawag na close family ties. Mga magkakapatid, naglalaban-laban na dahil sa sarili kanya-kanya ng prinsipyo. Ang mga magulang at anak, hindi na magkasundo dahil iba na yung kanilang mga iniisip at yung kanilang pananaw ay nag-iba na. Nakalimutan na nila yung kanilang nanay na nung maliit pa lamang sila, inaalagaan sila kapag may karamdaman sila. Minsan maraming mga anak, tinitiis na yung kanilang mga magulang. Mayroong mga magulang, tinitiis na yung kanilang mga anak. Knowingly, wala si Jesus. Only one thing miss in your life kapag ka nandun ka na sa sitwasyon na parang ang gulo-gulo na ng lahat. Nakikita mo nga yung mga anak mo pero parang ang layo nila. Ihawakan yung kamay nila, hindi mo na mahawakan. Alam mo, sometimes ako po, si Caleb, kapag lumapit si Caleb sa akin, sabi niya, Papa, kiss kita. Doon lang parang iba yung nararamdaman ko. Kahit may problema kami mag-asawa, kapag lumapit na yung anak namin, parang naiibsan yung problema namin. Si Jessica, pag lalapit yan na iyayakap yung paglalambing sa iyo, parang iba yung nararamdaman ko. Bilang magulang, na kahit meron kang emptiness sa mga bagay-bagay sa mundo, pero parang yung kayamanan nasa kanila. Dahil meron silang respeto sa iyo, nararamdaman mo yung pagmamahal nila sa iyo. Hindi ba yung minsan meron po mga pamilya na ang taas ng tinapos ng kanilang mga anak. Pero nung nakatapos, nakagraduate, nakalimutan na yung kanilang mga magulang. Sabi ko sa Lord, tama lang pala, Lord, na kahit simple ang buhay, basta nakakakilala sa iyo, natin yung satisfying life. Kaya mga kapatid sa Panginoon, I challenge you kayo. Kung meron kayong mga mabibigat na pinagdaraanan kayo sa buhay niyo, isa lang po ang sagot niya, walang ibang kundi ang ating Panginoon Jesus Cristo. Ay, wag natin magsipayan. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. O ang maraming Diyos, nagpapasalamat po kami. Let us pray to that. Come on, people of God. Ang maraming Diyos, kami po nagpapasalamat sa iyong dakilang habag na patuloy mong ibinubuhos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Lord. Salamat, Panginoon, at nagpaparanas ka sa amin, Panginoon, ng kahalagahan mo sa aming buhay, Lord. Sa kabila, Panginoon, ng sometimes nakakalimot kami, Panginoon, na akala namin yung kayamanan ng mundo ang makakasapat sa amin, Lord. At makapagbibigay sa amin, Panginoon, ng kagalakan sa buhay nito. But still, Lord, bigo kami sa mga bagay nito. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil binigyan mo kami ng tagumpay nung makakilala ka namin, Panginoon, sa buhay nito. Lord, doon kami nagkaroon ng satisfaction. Doon kami nakontento sa buhay, Lord. Doon kami nagkaroon ng kapayapaan, kagalakan, at tunay na pagmamahalan, Panginoon. Maraming salamat po sa buhay nito, Lord. At itinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Sakapan mo kami, Panginoon, ng Espiritu na ito, Lord, na makita namin ang kahalagahan mo bilang ultimate satisfaction sa buhay po namin, Lord. Maraming salamat po sa iyo, Panginoon. Wala kaming ibang hihilingin sa iyo, Panginoon, kundi pumasok ka sa buhay ng bawat isa sa amin. Pakilaman mo, Panginoon, ang aming pamilya, ang aming mga anak, ang aming asawa, at aming mga magulang. Panginoon, ikaw yung Diyos na pumagitna sa aming lahat, Lord, upang ma-restore muli, Panginoon, yung ganda ng isang tinatawag na pamilya, O God. Panginoon, maraming salamat po, Lord. Gawin mong makabuluhan ang lahat ng ito, Panginoon, na itinuro mo sa aming buhay, O God. At hayaan mo ikaw yung Diyos na mag-akay sa bawat isa sa amin, O God, upang pahalagahan ang bagay dito sa aming buhay. Panginoon, bibitahan mo kami sa mga bagay sa sanlibutan. At hayaan mo, Panginoon, na magkaroon kami ng maraming pagkakataon, panahon, upang mapaglingkuran ka namin, O Lord. Sapagkat nasa iyo pala ang kasagutan sa lahat ng bagay, Panginoon, sa buhay nito, Lord, upang kami maging masaya, maging maligaya, maging mapayapa, at higit sa lahat, Lord,
Papulpil namin, Panginoon, ang mga nagkulang sa amin, O God. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat sa biyaya mo, O God. And I pray, Lord, na ikaw yung Diyos na magpa-prosper ng bawat isa, Panginoon. Especially those who are obedient to you, Lord. Yung mga sumusunod sa iyo, Panginoon, kalakip naman po talaga nito ang pagpapala, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy mong ingatan ang bawat espiritu namin, Panginoon, at hindi na maagaw pa ng kaaway, God. Sapagkat alam namin, Panginoon, during these last days, Lord, alam namin, Panginoon, na nagdo-double effort ng kaaway, O God, at hindi mo pa paintulutan ito, Panginoon, na maagaw pa kami sa iyong mga kamay, O God. We belong to you right now, O God. Sa iyo kami, Panginoon, at kailanman hindi kami maaagaw pa sa piling mo, Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang church nito, Lord, at patuloy ka magpaakyat, Panginoon, ng mga kaluluwa na nasasamba sa iyo. Pagpupuri sa iyong dakilang pangalan at patuloy na maglilingkod sa iyo. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Ingatan mo rin po kami sa aming pag-uwi, O God, sa aming mga tahanan, sa aming pupuntahan, O God. Ingatan mo ang aming mga sasakyan. Ilayo mo sa kapahamakan, Panginoon. Ilayo mo sa anumang gawa ng angaway, Panginoon. Balutin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. At ligtas kami, Panginoon, na makapaparoon sa aming pupuntahan at makapabalik sa aming mga tahanan. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kalakasan ng Espiritu sa pamamagitan ng iyong salita, O God. Muli po, O God, sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng puri at karangalan. To God be the glory in Jesus' name. Amen. God bless you all po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.